2 taon pong anniversary ng kanilang gawain, hindi unang anniversary. 2 taon na anniversary. Kaya po, bilang pagsuporta po sa kanila, kaya wala pong gawain bukas ng hapon dito, ng gabi. At ito pong gawain natin ngayon na ganitong oras ay alas 10 po ang simula bukas. Kaya kung makahabol, yung ayaw, ano po, kasi pag kayo po ang hinintay namin, kami naman ang mahuhuli doon. Subalit yung iba naman talagang maagang dumarating. Maging sa banyusan, kung minsan yung nagbabanyus pa yung naghihintay. Alam niyo po, napakaraming binabata. Hindi po ba pag halimbawa, katulad namin mga naglilingkod, wag po kayong magdaramdaman, wag kayong masasaktan. Kami pong mga naglilingkod, pinagsusumikapan naming tugtin yung aming mga gampanin, yung atas sa amin. At nang dahil nakikinig kami sa Espiritu ng Ama, kapag sinabing, anak, huwag mong alalahanin kung ano yung nararamdaman mo, tumalima ka. Tumatalima po kami. Anak, talikdan mo kung ano yung mga dapat mong talikdan alang-alang sa akin at ako ang sa kanila ay mga ngalagang tuwiran. Dahil naman kami po ay sumusunod, nakikita naman po yung patutuong talaga namang mula sa simula na sinunod mo ang kanyang salita, ay pinakita niya rin kung wala namang talagang pinabayaan siya sa mga iniwanan namin. Buhay ba ang Ama? Ako po ay isang buhay na patotoo. Kung minsan magmimisyon ka sa isang dako, iiwanan mo ang pamilya mo. Kung ako nga, magtatanong ako dapat. Sabi mo, babantayan mo mga anak ko. Bakit merong ganun? Tatawag, merong nilagnat, merong sumakit na sunod, merong ganun. Pero alam niyo po ba, ang patotoo ng Diyos, pinahintulot man niyang magkaganon, kailanman ay hindi niya pinabayaan. Siya pa rin. Sa Kanya pa rin ang pag-asa, sa Kanya pa rin ang kagalingan, at siya pa rin ang nangangalaga. Kaya naman, ang bawat ginagawa para sa Kanya ay nagiging kasiyasiya sa damdamin. Kaya lang hindi magiging kasiyasiya kung hindi mo nanamnamin at kung puro reklamo ka. Ang sabi nga po, huwag yung mga kulang sa buhay mo ang pagmasdan mo, kundi yung kung ano ang mga pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Sapagkat kapag kung ano yung mga kulang siyang patuloy mong pinagmamasdan, patuloy mong hinahanap, talagang mahirap po. Mahirap mong makita ang tunay na kagalakan at kakontentuhan. At nakakatawa po, nakakalungkot na nakakatawa. Ito pong gawain ito, ipapaliwanag ko muli sa inyo. Hindi po tayo nakikipagkompetensya. Itong gawain ito, mula nang tinanggap ko po ang misyong ito, kahit kailan ay hindi ako nakipagkompetensya. At hindi po ako makikipagkompetensya kailanpaman. Hindi rin ako makikipagtagisan ng galing, makikipagpaligsahan ng kagalingan sapagkat wala akong galing. Ito ay pahiram lang. Nakakanumbay naman po yung iba na, alam niyo po, kayo kahit na lumisan kayo dito, hindi ko kayo sisitahin. Wala kayong maririnig sa aking paninita. Pero alam niyo po, mga pumupunta rito, bakit ganun yung mga kasamahan nila? Parang tinutuya sila. Oh, ay, yan si Apo Kunching. Aba, anong kinalaman ko po sa inyong mga samahan? Kanino po ba nagkakasala yung tao noon? Sa akin po ba o sa Diyos? Lagi niyo pong tatandaan, ako'y tumutuntun lang sa kalooban ng Diyos. Sumusunod lang po ako. Hindi po ako mang-aagaw at di ako mang-aagaw kailanman ng mga tagasunod, ng mga susunod, kundi kung sino ang pumarito'y salamat,
at ang pinasasalamatan ko yung Ama na nag-atas. Hindi po kayo, dahil siya nagbibigay sa akin sa inyo. Kayo ang magpasalamat sa Kanya sapagkat nakikinabang kayo. Kung nakikinabang kayo, kung hindi, di wala po akong magagawa. Hindi namin kasalanan. Bakit hindi kayo nakinabang? Tama po ba? Ang mahalaga, sinusunod namin ang pag-aatas niya. Kaya't kung kayo'y nakikipagtotoo, mararamdaman niyo pong ganap ang Diyos. Ang tanong po, bakit nga ba patuloy na tumatalimay, wala naman ngang bayad? At bakit nga patuloy na nasisiyahan, wala naman kaming kayamanang natatanggap? Dahil nga ang nagpapagalak at nagbibigay kasiyahan ay ang Diyos naming pinaglilingkuran. Kaya naman, kahit anong marinig kong sabi-sabi, balita, hindi ako nagagalit dyan. Hindi rin ako naiinis. Lalong hindi ako natatakot. Yung sasabihin nila, sinisiraan ako, hindi man totoo yan, ganun-ganun. Wala po akong pakialam doon. Ang pinakikialaman ko kung paano ako makatutupad ng tapat araw-araw. Maganda na po yung pakikipagtotohanan. Tayo po ay maging tapat at maging makatotohanan. Kung lilinlangin po natin ang sarili nating sarili, para tayong loka-loka. Buhay ba ang Diyos? Kaya ako po, yung mga gumugusto'y salamat. Yung mga namimintas, salamat din. Yung natutuwa'y salamat, yung nagagalit, salamat din. So, balit isa man sa ganon na mga salitang paratang, bintang, di ko dibdibin, di ko didibdibin, sayang lamang po. Magkibit balikat kayong lahat, wala akong pakialam. Kaya, sino talo? Basta ako masaya. Buhay ba ang Ama? Nakakatuwa po Pag minsan yung kasamahan nila, kukutsain. Paano mong nakitang makadiyos ka niya? At paano napapatotohanan ang nasa katotohanan kayo? Ako po ang bilin ko't habilin lagi sa mga lingkod dito. Huwag kayong makipagpaliksahan. At huwag kayong magpaparatang, huwag kayong magbibintang, huwag kayong makikipaghusga-husga. Pakita niyong nasa totoo tayo. Ngayon kung kayo ay mga pinaparatangan, abay, huwag din kayo magalit, matuwa kayo. Sapagkat kung di kayo naglingkod, hindi kayo pararatangan. Buhay po ba ang Diyos? Hindi po ako nagmamagaling at nagpapasikat sa inyo. Totoo sa aking kalooban ang sinasabi ko. Kaya naman ako, kahit anong relihiyon pa, wala akong pakialam. Lahat ng taong pupunta rito, tatanggapin ko kahit anong relihiyon pa, hindi ko tatanungin. Bakit? Ang Diyos ba? Nagsabi bang huwag mong tanggapin yan kapag ibang relihiyon? Hindi. Tama pong nakatala sa banal na aklat ng panahon ng mga apostol, walang mangangaral na babae. Kasalanan ko po ba kung ako'y magkaroon ng talinong ganito na bahagi ng Panginoon, nakarampot lang? Hindi ko po ito ginusto. Kaya kung sakali man po, nagpuputok ang butsi, bakit ako'y babae nangangaral? Wala na po akong pakialam sa nagpuputok ang butsi. Sapagkat ako naman ang mananagot kung ako'y nagkakasala, di po ba? Subalit, bakit ko naman pahihintulutang maparusahan ako sa ginagawa kong napapagalang katawan ko? Hindi ko gagawin ang ako'y mapagalang katawan tapos parusa lang pala ang kakamtin ko. Kaya ako nagpapagal at nagsusumakit dahil alam kong ito'y kalugod-lugod sa Panginoon na sundin ko ang kanyang mga inaata sa akin. Subalit kailanman hindi ako magpapakagaling at di ako nagmamagaling dahil wala akong galing. Buhay ba ang Ama? Nakakatuwa po yung ibang relihiyon. Pag nalamang nagpupunta rito ay kung ano-anong mga pinagsasasabi, bakit hindi nila suluhin yung kapwa nila? Alam niyo po, sabi nga ng Ama, anak, wag silang pakinggan. Anak, wag silang hatulan. Ako ang hahatol kanino. Kaya ako po, hindi nyo maririnig na sabi ni ganun, sabi ni ganyan, sabi ni ganun. Ganun ba? Aba, walang hiyang-iyaon. Ay, wala po akong pakialam doon.
Kaya kahit na mga saktan-saktan pang damdamin nila, wala akong pakialam. Basta ako hindi nasasaktan, tuwang-tuwa ako. Bakit po ako magagalit? Bakit ako matutuwa? Hindi ako sa Diyos pag nagalit ako. Buhay ba ang Diyos? Kaya kung mayroon mang nasasaktan sa mga mensahe ko at akala'y pinararatangan ko, binibintangan ko, o pinariringgan ko, kasalanan mo na yan, hindi ko kasalanan. Sapagkat hindi ako nagpaparatang, hindi ako nagbibintang, at di ako nagpaparunggit. Kung ano yung binabahagi sa akin, bibigkasin ko, ngunit hindi pang isang tao, pang kalatan. Kaya kung sino masaktan at magalit, bahala ka. Wala akong pakialam. Buhay ba ang Ama? Ang mahalaga, gagawin ko yung para sa alam kong tama at tutuparin ko ang atas sa akin na hindi ko sinasagasaan at wala akong sasagasaan ni Sama sapagkat hindi naman ako sasakyan para managasa. Ngunit, nasa tao na kung siya'y nasasaktan at nahihirapan ng damdamin, Diyos na ang managot. Sabi nga, Diyos na ang managot sa mga anak niyang totoo. At Diyos na rin ang humatol sa mga hindi totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman po, bawat araw ang pag-aalam na maglingkod ay naririto sa puso. Ang pagnanasang tuparin ng kalooban ng Ama at kanyang pag-aatas ay nag-aalab sa isip. Kaya't pagmulat pa lamang ng mata ko, hindi na kung ano-ano ang iniisip ko. Ang iniisip ko kung paano ko tutuparin at may bibigkas ng maayos, may sisiwalat ang dinaratal niya. Kaya hindi ko iniisip si Juan si Pedro, sapagkat kapag iniisip ko si Juan si Pedro, walang lalabas na mensaheng mabuti. Kaya naman, kung ang mensahe ay dinaratal ay gayon, pangkabuuan, hindi pang isa lamang. Kaya sa inyo pong may mabuting kalooban, makatatanggap kayo ng kabutihan. Ngunit sa may marumi ang kalooban, ay talagang hindi, putik ang laman eh. Paano maghahalo naman ang putik at saka ang puti? Buhay ba ang Ama? Ngunit kung malinis ang aabutan, sigurado, lalong lilinis pa yan. Kung mabuti aabutan, lalong bubuti pa. Ngunit kapag marumi, naku, lalong nagputik. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang magkakaroon ng magandang isip, yaong totoo sa Ama. Ngunit yung magiging masamang isip, hindi sa Kanya. Kaya, ang natutunan ko sa Ama, gawin mo yung tama, anak, para sa akin, sapagkat ang lahat ng ginawa mo tama para sa kapwa mo, sa akin mo ginawa. Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang lahat ng mabuting gawa, hindi para sa inyo, kaya ginawa yon, kundi para sa Ama, dahil sa kaligtasan ng kaluluwa. Sapagkat ang tunay na nakikipagtotoo sa Diyos, hindi na iniisip ang kung ano-ano pa. Hindi na naghahangad ng kung ano-ano pa, kundi ang hinahangad kung paano makatupad, makatalima sa Kanya. Kung gusto nyo, bantayan nyo ako bawat araw kung anong ginagawa ko. At bantayan nyo rin sa akin kung sino nagbibigay sa akin. Di bantayan ninyo. Kaya lang, wala akong susweldo sa'yo, bantay kita. Buhay ba ang Ama? Nakakatuwa. Nagsusumigaw ng papuri, papuri, papuri sa Diyos. Masama ng dila. Alam niyo po, nakakalungkot talaga. Nagpupuri ka sa Diyos, ang sama ng dila mo sa kapwa mo. Pinupuri mo siya sa mga parangal, pagkatapos sinasabi mo na may masama sa dila mo. Baka isang araw niya makomatos ka. Kawawa ka. Buhay ba ang Ama? Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Ako po'y hindi magsasabi ng galit. Kaya ako sinasabi ito, totoo sa dibdib ko. At na lahat naman ang sinasabi ko, totoo naman talaga. At hindi ako magkukunwari sa inyo, kaya hindi po ako natatakot sa sinasabi ko. Dahil nakikita ng Diyos ang ginagawa ko at naririnig niya sinasabi ko at alam niya laman ng isip ko, laman ng puso ko'y alam niya. Sapagkat sabi nga kung magiging duwag ako sa mga sinasabi ng tao, titigil na ako. Bakit sila ba naman ang nagbibigay pagkain sa akin? At
sila naman ba bumubuhay sa akin? Hindi. Kaya ang Diyos na bubuhay sa akin at magbibigay ng galak, siyang aking pakikinggan. Buhay ba ang Ama? Sino man sa inyo hindi ko pipigilan at kailanman ay hindi nyo narinig sa dakong ito. Ay, huwag kang pupunta sa gawain na yun, masama yun. Ay, huwag kang pupunta sa relihiyon na yun, hindi tama yun. May narinig po ba kayong ganon? Sapagkat ang salitang yun ay paninira at hindi sa Diyos yun. Oh, sabi mo maka-Diyos ka, ba't sinisiraan mo yung kapwa mo? Hindi tama yun. Ang totoong maka-Diyos, hindi magsasalita ng laban kanino man. Buhay ba ang Ama? Ngayon, kung para lamang makasunod sa iyo yung kapwa mo, maninira ka ng iba, eh kasalanan mo rin sa Diyos yan. Kaya gawin mo na lang yung mabuti, magsalita ka ng tama, kung sino gustong ibigay sa iyo ng Diyos mo na sinasambat, pinaglilingkuran, sa iyo. Ngunit kung sino ibibigay sa kapwa mo, sa kanila. Anong pakialam mo sa kanila? Ang sabi nga, huwag mong sakupin ang hindi mo bakuran. Buhay ba ang Ama? Hindi po ako galit. Kaya lang talagang ganyan ang aking tinig. At ganyan ako magsalita. Hilingin niyo sa Diyos na baguhin niya yung aking pananalita. Lelemya-lemya man ako at napakaganda kong manalita, pero ang sama naman ang puso ko. Mas maganda na po yung ganiring mabagsik ako magsalita. Kaysa naman doon sa ako'y mahinahon, pero maraming burak ang puso ko. Di bali ng ganito na po ako. Ito na ako, hindi na ako pwedeng baguhin. Sabi ng tao, hindi. Kapag gusto kang baguhin ng Diyos, mababago ka. Ngunit, ang boses mo, kung binigay nga na yung natural mo, wala kang pakialam sa kapwa mo, boses niya yun eh. Kaya lang nagiging masama sa pandinig kung hindi mo naunawaan yung mga salita. Ngunit kapag naunawaan mo at totoong ninanamnam mo, masasabi mo ang Diyos ay mahiwaga at dakila. Buhay ba ang Ama? At isang napakasimple lamang pong suriin. Ano ba ang dahilan? Bakit nga magpapakaganito? Wala naman nga kayong bayad. Kung may bayad kayo, 20-20 man lang, 100, 120, 340, 100, 440, 120, 560. Aba, sa inyo lang pala, may 1,000 na dyan. Ano pa? Hindi naman po siguro uso na ang 20 ngayon. 20. Pandesal man hindi ka na mabubusog doon sa 20 na yun. Tama po ba? Ang tao nakapagbigay ng 20 sa abuloy kinukwenta-kwenta. Pag may naningil ng patay, abuloy pa ba yan sa patay ngayon, yung 20? Alam niyo po, sa kamahalan ng mga bilihin ngayon, yung 20, wag mo nang binibilang. Sa totoo lang, kung mabuti ugali ng tao, hindi na makapagbibigay ng 100 sa patay. Kung mayroong pera. Kaso yung iba, pag nagbigay ng 500, ay sapilitan pa yun. Pinagmamagaling. Patay yan, ha? Pag namatay ka niyan, yung mag-aabuloy sa iyo, mangungwenta rin. Tama po ba? Ano po ibig ko sabihin? Ganyan ang tao kapag nasa pagkatao, mapagkwenta. Makwenta ba? Masuri. Pero sarili ayaw suriin. Subukan nyo nga. Mga mahal, hindi ko po kayo binibigla na sumunod, ano? At hindi ko rin po kayo pipiliting sumunod. Pero suriin nyo po. Tingnan nyo po, kung ikaw ay gumagawa ng mabutit bukal sa kalooban mo, kung di ka masaya. Kung ikaw ay nagpapakain ng bukal sa puso mo, kung hindi ka mabusog din. Ngunit kapag ang pagpapakain mo, napipilitan ka lang, binibilang mo yung subo ng kapwa mo. Nako! Sigurado, mabuting wag nang pakainin. Buhay ba ang Ama?
Napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sa manggagawa, mayroon tusong mga amo, makwenta, masuri. Saan nila kinukwenta? Halimbawa, pag-uwanan, ganito lang babayad ko. Pag-arawan, ganun ang babayad ko. Ay, mas makakatipid ako sa buwanan. Buwanan ang kukunin ko. Eh, nagtitipid ka kaysa sa arawan. Eh, di tinitipid ka rin. Buhay ba ang Ama? Ayon sa gawain, ayon sa gagawin, ayon sa hinihingi ng pagkakataon kung papaano ka magpapasahod. Ngunit, hindi na yung pinakikialaman ng Ama kung magkano gusto mo ibayad sa kapwa mo. Ang pinakikialaman niya kung totoo ka sa pagbabayad mo sa kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Kaya naman, yung tapat at totoo, may pakinabang, may galak pa. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, hindi ko naman po bibigkasin sa harapang ito yung alam kong hindi totoo eh. At yung alam kong hindi naririto sa banal na aklat na ito eh. At kahit kailan, hindi manguutos sa inyo para gumusto lang kayo. Kundi, yung totoo ang damdamin at nakakadama, sigurado magagalak, masisiyahan siya. At bakit naman kayo'y uutuin pa? Hindi na kailangan pagdating sa banal na gawain, hindi kailangan ng utuan. Sa gawain pang tao, gamitan mo ng pang-uto dahil tao kayo. Ngunit sa gawaing pangkabanalan, hindi kailangan ng pang-uuto, hindi kailangan ng panglilinsay, panglilinsi. Lilinsihin mo pa yung kapwa mo? Hindi kailangan yun. Ang kailangan, pagiging totoo. Buhay ba ang Ama? Kaya yung mga totoong tao, maraming galit na hindi totoo. Ngunit yung totoong katulad niya, natutuwa sa kanya. Sa kapwa luko-luko, pag nagkasama, lukuhan sila. Kaya naman, lumuluha sila pare-parehas dahil pare-parehas silang manluloko. Ngunit yung magkakasamang totoo, hindi sila lumuluha, natutuwa sila. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ang nagpapagalak sa kanila ay ang Amang pinakikipagtotohanan nila at nakikipagtotoo naman sila sa Kanya. Kaya habang nakikipagtotoo ka sa Kanya, totoo mong nararamdamang buhay siya. Subukan po ninyo, mga mahal ko, makipagtotoo kayo sa Kanya. At lahat ng sinasabi sa dakong ito, hindi ninyo masasabing nangaagaw, nanguuto, nanggagalit, nang-iinis. Hindi. Taong-taong isip ka, taong-taong damdamin ka kapag ganyan ang damdamin at pag-iisip mo. Kaya hindi mo maunawaan ang kabanalan. Subalit, subukan mo ang espiritu ang sumasa iyo, tingnan mo kung di ka masyahan. Sapagkat ang espiritong nangungusap ay nasa sa iyo. Kaya damang-dama mo at naunawaan mo ang sinasabi ng espiritong sumasayo. Ngunit kapag ang isang espiritu ang nasa iyo, ang sama ng loob mo. Sapagkat nilalabag niya yun sa damdamin mo upang hindi ka makatanggap. Sinisira ang isip mo at nilalason para hindi ka makaunawa. Bakit mo gagawin kung kilala mo ang Ama? Bakit di ka magsuri? Bakit hindi ka tumama para makilala mo sino ba ang totoo at alin ang di dapat mo tanggapin sa buhay mo? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Alalaong baga, papel man na madumi kung malinis sa isip mo na nagmumula ang susulat mo. Kapag inabot mo sa babasa at malinis din ang diwa niya, maunawaan niya sapagkat hindi papel
ang pinagmasdan niya, kundi ang salitang binabasa niya. Talinghaga ninyong narinig ay unawain, ang may pangunawa ay nakaunawa nga. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Hindi sa kakisigan ng katauhan, kalinisan ng damit at marangal, para makita mong ang kapwa mo'y totoo sa mga sinasabi niya. Kundi, punit man ang damit niya, lumang-luma ito, kung malinis ang puso niya, may mabuting gagawin pa rin siya. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Alalaumbaga, sa maglalabing 3 taon na ang gawain ito, mula sa simula'y gayon at gayon na. Ngunit, ang amang nagbalangkas at nagbuo, siyang nagpausad, nagpalago, hindi ang tao sa lupa. Kaya, habang nais at nasa ng Ama, na ang gawain ito'y lingapin niya, walang magagawang sinumang maninirang tao sa lupa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nang panahon ni Moises, napakaraming utos. Napakaraming tuntunin, palatuntunan. Napakaraming bawal. Napakaraming gagawin mo. Kung papaano sa paghahandog sa templo, kung paano ang mga gagawin, kung paano ang pagsusunog ng hayop, kung ano ang gagawin at kung paano mo ito iaalay, lahat. Mga bawal. Hindi pwedeng pumasok ang babaeng may buwanan. Ang dami-dami. Kailangan ka munang maglinis ng ilang araw bago ka pumasok sa templo. Ngayon, kahit araw-araw kang pumasok, may buwanan ka, walang bawal. Ang puso mo lang ang malinis, kahit may lumalabas na dugo sa'yo, wag lang kalat-kalat. Tatanggapin ka ng Ama. Buhay ba ang Ama? Sapagkat iniba ng Ama ang panukala niya sa mga nakita niyang walang nakatupad na mga anak niya. Ibinigay ng Kristo ang dalawa lamang na pinakahigit na utos. Ang alin? Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng pag-ibig ng iyong sarili. At anong kaibahan ng panahon ni Kristo at panahon ni Moises? Ang 10 utos, ito ang sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa, o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan. Sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salin lahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin sa walang kabuluhan ang pangalan ni Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sinumang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga
6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang 7 araw ay araw ng pamamahinga at itinalaga ninyo sa akin. At itatalaga ninyo sa akin. Sa 7 araw walang gagawa, isa man sa inyo kayo. Isa man sa inyo. Kayo ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat, at ang lahat ng nasa mga ito. Namahinga ako sa 7 araw. Itinangi ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama't ina. Sa gayo'y mabubuhay kayo ng matagal sa lupang ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay. Huwag kayong mangangalunya. Huwag kayong magnanakaw. Huwag kayong sasaksi sa hindi katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ng sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga lila, mga baka, asno, o anumang pag-aari niya. Ang haba. Ngunit, pagkahaba-haba man na binalangkas sa panahon ni Moises, na pinagsama-sama na sa isang pag-ibig. Totoong-totoo, kung may pag-ibig ka sa kapwa mo, hindi mo gagawin ang mga bagay na inuutos ng Ama sa 10 utos. Tama ba? At kung may pagkilala ka sa Kanya, sasambahin mo siya sa katapatan at katotohanan, kailanman ay hindi mo siya makakaligtaan. Ngunit, ang sabi nga, 1 araw lang ang hiningi niya. Yung 1 araw na yun, hindi nga sila nagtatrabaho. Ayon sa kanila, hindi raw nagtatrabaho. Nakikita naman ng Ama, hindi totoo. Kaya nga't ang tanong ng Kristo, kung oras ba ng pamamahinga, araw ng pamamahinga, at may nalalaglag ng isang tupa sa bang, hindi mo ba kukuhanin? Hindi mo ba sasagipin? Pinakli niya na yung kautusan na yun. Sapagkat mismo, pinakita isang tunay na halimbawa, ang pag-ibig sa Ama ay pagtupad sa salita niya. Buhay ba ang Ama? Kaya't ang umiibig sa Ama, natutupad niya ang kagustuhan ng Ama. Naiibig niya ang magulang niya, ginagalang niya, minamahal niya, hindi siya magnanakaw sa kapwa niya, hindi siya makikiapid, sapagkat may takot siya sa Ama at may pag-ibig. Kaya ng panahon ng Kristo, ayon kay Mateo, nagtipon-tipon ng mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili. Sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Sapagkat kung hindi ibig mo ang Ama, tunay nga hindi mo siya malalapastangan. At nang dahil hindi mo siya malalapastangan, maging kapwa mo'y wala kang lalapastanganin. At nang dahil iniibig mo ang Ama, masusunod mo yung gusto niya. Kaya't habang sinusunod mo ang gusto niya, nalulugod siya sa iyo. At dahil nalulugod siya sa iyo, nagagalak ang puso mo. Kaya dahil lugod na lugod siya at galak na galak ang puso mo, aliw na aliw ka sa mundo. Dahil sa pag-ibig na nadama mo sa Kanya. Sa makatwid, sino pa nga ang magiging lapastangan ng kapwa-tao? Bilang taong magkakaisa, bilang taong binuhay ng Ama, kung tunay na ang pag-ibig sa Ama'y naroroon sa bawat isa. Kaya't kung paano mo iniibig ang sarili mo, ibigin mo rin ang kapwa mo. Maging di mo kaano-ano. Buhay ba ang Ama? Kung totoong kilala ng tao ang Ama at ang Kristong tinatawagan nilang Panginoon at Panginoon ko't Diyos ko,
pagsasabi ba sa kapwa niyang yung masakit sa kanya ay gagawin niya? Tulad ng paninira, panghuhusga, panglalait, pambubulyaw, pagtutungayaw baga, pagmumura. Alam mo, ikaw ayaw mong sisiraan ka, bakit ginagawa mong manira ng kapwa mo? Kapag ikaw ang sinisiraan, nagagalit ka. Ayaw mong pakinggan ang mabuti. Dahil ang alam mo, ikaw lang ang mabuti. Nasa tama ka ba kung ganun ugali mo? Hindi totoo yan. Pagpapaimbabaw yan. Sapagkat ang tunay na katotohanan na nasa puso ng tao, pakikinggan niya yung tamang sinasabi ng kapwa niya, susuriin ang gawa ng kapwa niya, ngunit hindi siya kailanman hahatol. Sapagkat alam niya ang kautusan ng Ama. Ang Ama ang husgado. Siya ang tamang timbangan at siya ang tamang humatol kanino man. Buhay ba ang Ama? Kaya kung alam niya ang mabuti, gagawin niya na lamang ay kabutihan. Pagsusumakitan niyang tutup din at gagawin dahil alam niya yung mabuti. Natutunan ang kabutihan, tinanggap ang kabutihan, maisa sa buhay ang kabutihan. Kaya't ang may taglay ng kabutihan, nagsasagawa sa kabutihan. Kaya't kung papaano niya ginagawa ang kabutihan, ang amang nakatunghay sa kanya ay nagmamasid na tuwiran at nalulugod sa kanyang mga ginagawa. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan. Kung minsan ang tao pinaglalaban niya ang kanyang karapatan, mali naman. Ang ipaglaban mo, ang karapatan ng Ama, sigurado tama iyan. Ngunit kung ang karapatan mo na alam mo, mali, isuko mo. Kahit ang pinakamababang kapwa mo at ikaw ay nasa antas ng magandang buhay at matalino at magaling, kung ang kapwa mo ay mababa, mandukha at hindi marunong para sa iyong katulad na sinasabi mong dapat ay katulad mo, tatanggapin mo pa rin alang-alang sa Ama mong katiwalaan ka ng buhay. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan ang sa aking iniluwal, itinuran kong lubusan upang inyong mapakinggan. Kung ganang katauhay, walang tapang at katatagan, maisiwalat ang marapat, masambit ang dapat. Subalit ng ganang aking hindi nyo natantot na silayang ganap, kayong mga walang mabanaag at marinig, ginawa ko ito upang aking imulat ang marapat sa katotohanan. Sapagkat wika nga, kung ang mundong ito ay mananaig ang masama, paano masasala ng Ama ang marapat sa Kanya? Kaya't mayroong masasala at mayroong parurusahan, malulugmok sa kapoy-apuyan, at doon ay susunugin, kakamti ng kaparusahan. Kaya't ang taong may kaisipan, hahanapin ay ang liwanag na taglay. Di ng katauhan at kapwa niya magbibigay, kundi ang kalooban ng Ama at liwanag niyang walang kumpay. Nek karameneyahanang, nek karameneyahanang, nek karameneyahanang. Yamang nasambit mo, Ama, ang marapat sa kanila. Tigibin ang pangunawa ang iyong mga anak. Patuloy na kahabagan at kaawaan ang may nasa na ikay makamtan at patuloy na maramdaman na ikay buhay na buhay. Kung papaano iyong aral ay baybayin sa karagatan, ay nadadalirat ng anumang iyong kamay. Gayon din sa kaisipan, may sisiksik mong lubusan sa taong tatanggap at ikaw ang mananaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Kaya, huwag kayong manimdim o masaktan, kayong mga
kapwa ay hindi kayo maunawaan na mga tumutungo rito, huwag kayo namang makipag-away din. Kundi, kung gusto nyo rito, nasa sa inyo. Kung ayaw nyo rito, nasa sa inyo. Habang gusto ako ng Ama, at sinasabi niya ang gusto niya, at pinababatid niya ang mga sasabihin niya, tutupad ako. At ang hiling ko naman po ay ito, naway buong buhay ko, gamitin niya na lamang ako, sapagkat ayaw ko nang mawalay pa. Naranasan ko na ang bilang taong tao. Naranasan ko na rin ang bilang sa Espiritu. Sinuri kong mabuti kung saan ako masaya. Natanto ko dito ako maligaya, kaya pinili ko ito. Ngayon, di ko pipilitin kung ayaw nyo. Ang may gusto'y pumarito. Buhay ba ang Ama? Buhay nga ba ang Ama? Hindi nyo maririnig sa akin yung katulad sa iba. Nung kapwa nila manggagamot, sinisiraan nila. Kapwa nila, alam nyo po yung mga kapwang mangangaral, sinisiraan nila. Kapwa manggagamot, sinisiraan nila. Hindi totoo yun sa Diyos. Sapagkat kung totoo kay, hindi mo kailangang manira para may gumusto sa'yo. At hindi mo kailangan mang-agaw. Ang Diyos ang hintayin mong sa'yo ay magbigay ng iyong paglilingkuran. Buhay ba ang Ama? Kaya sa mga tagasunod, sa mga lingkod, pag halimbawa ay hindi na eka pumupunta dyan si ano, nakita ko eka doon eh. Pabayaan mo siya kako. Tama po ba? Tulad nga nung may isang nag-message sa akin, yun ekang mga ibang pumupunta dyan eh, dati ekang pumupunta. Ano ka kung magagawa ko? Hindi ko naman sila inuto, hindi ko naman sila inanyayahan, at lalong hindi ko sila tinawagan. Ngayon, kung nanahan man sila, hindi rin ako ang ginusto nila, ang Diyos. Kung umayaw naman sila, hindi rin ako inayawan nila, kundi ang Diyos. Tama po ba? Kaya mga mahal, hindi po kaya ito ang binasa ay sinadya, ano? At nataon. Hindi po. Ito'y hinango ko sa ano ba yun? Sa simbahay. Yun po ang araw ngayon. Kaya binasa ko. At hindi naman ako marunong. Kaya ang patnubay ng Espiritu, dahil mula sa kanyang salita ito, siya rin ang nagturo para sa inyo na mailuwal ko. Buhay ba ang Ama? Kaya nga po, dati hindi ko ginagamit yun eh. Ngunit, ang tinuran sa akin ay, anak, gamitin. Subalit hindi katulad niyang mga nandyan ang iahayag ko. Sapagkat 10 beses mo mang basahin yan, anak, may iahayag pa rin ako't may iuulat na pahayag. Sapagkat taon-taon man ay magpalit ng katauhan. Ang librong ito ay hindi na mapapalitan. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, magpalit-palit man ang taong nabubuhay, ang Biblia ay hindi na mapapalitan. Ito na, mula sa maitala ito. At ngunit, tandaan po ninyo, hindi lahat ng salita ay naitala dito. Hindi lahat ng kaganapan ay naitala dito. Marami pong naganap sa unang tipan na hindi naitala dito. Marami ring naganap sa Panginoong Jesucristo na hindi naitala dito. Marami ring sinabi ang mga apostol na hindi naitala rito. Sa makatwid, karampot lang ang naitala. Kaya naman ang Ama, patuloy at patuloy na nagbabahagi ng mga banal niyang salita. Ano po ba ang gusto nyo? Magalak kayo? Wag po ninyong didibdibin yung mga salitang tao para magalak kayo.
Kapag dinibdib nyo yung salitang tao, kung may malasakit sa'yo, tanggapin mo. Ngunit kung wala kang nararamdamang pagmamalasakit niya at gusto ka lang niyang kunwari ay tumutulong, binabagsak ka naman, aba, kung mayroon kang iniisip sa akin, mayroon din akong isip. Tama po ba? Sabi nga, matalino man ang matching, ganyan ang Diyos. Gaano ka man katalino, di mo siya malalamangan. Buhay ba ang Diyos? Kaya, kung sa palagay niyo po ay galit ka si Apo Kunching ay nagagalit siya. Pag ako'y galit po, hindi niyo ako makikita dito. Totoong totoo, tataas ko po kamay ko. Kung ako ay may galit sa puso ko at sa isip ko'y labag ang gagawin ko, hindi niyo ako makikita sa gitnang ito o dito. Bakit po? Anong gagawin ko? Pag bilang tao ako, wala akong magagawa sa inyo. Baka pagkatindig ko rito at may galit ako, ay magalit din ang Diyos sa akin, ay pahiya ako. Anong napala ko? Di wala. Sayang naman ang pagal na katawan ko. Bakit ginagawa yun ng tao? Ba't nagagawa yun ng tao? Pag-aralan po ninyo. Maliwanag nga ang katotohanan. Pag nilinlang mo ang kapwa mo, sarili mo nilinlang mo. Sapagkat kung paano ginawa mo, ang Diyos gaganti sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Kaya, huwag naman itulad sa pagkataong pagkatao. Kung gusto nyo magpakatao, bahala kayo. Gusto ko'y magpaka-Diyos, Espiritu na ang aking taglayin, kaya hinahanap ko ang matuwid at tuntunin ng Ama. Kung ayaw nyo, kayo na lang. Huwag akong isama, sabi ng Apo Kunching sa inyo. Kanino yung sinasabi? Hindi sa inyo. Hindi sa inyong lahat. Sa mga taong balisawsaw, alibugha, sutil, mandaraya. Kasama si Mapanlinlang. Sumainyo, kapayapaan. Kung hindi naman kayo ganon, ba't kayo magagalit? Kung ganon kayo, Ama na managot. Sa totoo, buhay ba ang Ama? Kaya, araw-araw, kumilos ka, gumawa ka ng ayon sa kalooban ng Ama para sa iyong kapwa. Para sa gayon, yung ginagawa mong tama at marapat sa pananaw niya, siya ang gumanti sa iyo. Paano ka nagpalakas, palalakasin ka. Kung paano ka tumanglaw, liliwanagin ka. Kung paano ka nagbigay kagalakan, tagagalakin ka. Kung ang dulot mo lagi sa kapwa mo'y galit, ganti sa'yo'y galit din. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Tama po ba? Kung laging ang gawa mo sa kapwa mo'y inggit, hindi ka na mapapatag niyan kahit kailan. Sapagkat ang taong mainggitin nalalaso ng isip. Kaya pati dibdib, kumukulo sa galit. Buhay ba ang Ama? Alam niyo po, manapang ito ang dapat maging ugali ng tao eh. Halimbawa, yung kapwa mo, kapitbahay mo, nakita mo, umaasenso, purihin mo ang Diyos. Pasalamatan mo at umaasenso ang kapwa mo. Kung hindi ka umaasenso at siya'y umaasenso, isipin mo bakit kaya. Hindi yung kung ano-ano pinaparatang mo, kung ano-ano binibintang mo, kung ano-ano katang-isip mo. May taong ganun, di ba ga? Alam niyo po, kapag ganyan ang isip nyo, nako, sa impyerno kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ngayon, nakita mo yung kapwa mo, nagugutom. Ikaw na may pagmamahal, pakakainin mo yon. Kung paano mo siya pinakain, hindi ka pa pakakainin ng Ama mo? Kayo nagpakain? Kaya anong lugi sa'yo? Anong nawala sa'yo? Wala. Sabi nga,
laging binabahagi kung ang talbos ng kamote, nag-iisang baging lamang siya sa una. Nang tinalbusan, may sumuhol. Tinalbusan, sumuhol uli. Tinalbusan, nagsisuhol. Hanggang gumapang ng gumapang. Eh, subukan mong wag mong talbusan yan. Lalago lang ng lalago ang dahon. Walang mga usbong. Madamot ke. Kaya tumatanda yung mga dahon, walang usbong. Eh, paano kung namatay na yung kamote? Yung baging niya. Walang suhol na usbong. Eh, ba't tinanim mo pa yun? Wala palang kwenta. Tama baga? Kaya nagtanim ka ng kamote para magsisuhol ang usbong at paggamit maging vitamina. Eh, ayaw mo. Ikaw lang ang may gustong kumuha. Sabi ng ama, aba, kadamot mo anak. Papatayin ko yan, ayan ang baha. Bumaha nga, namatay si baging. Ha! Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Mga mahal, isang halimbawa lamang na kwento ito, na totoo, hindi kwentong kutsero. Sapagkat, kung ano nakikita ng ama sa kilos at gawa mo, yun ka. Kaya, kung mabuti ka, kahit tatahi-tahimik ka, at mabuti ang puso mo, may magagawa kang mabuti sa kapwa mo. Kahit madaldal ka at napakamakwento mo, kung mabuti puso mo, nagagawa mo rin ang mabuti sa kapwa mo. Huwag ka namang mag-isang tuon. Para kang isang baging na walang pinagbangingan. Pagkatapos, tumba naman. Ang mahal, pagharian, kayong lubos. Sumainyo ang kapayapaan. O sulo, nagtanim ka, tinanim mo ay butong mapait. Eh, huwag kang magtaka nang nagbubunga na ay mapait ang bunga. Pagkatapos, sasabihin mo, ay mapait pala itong butong ito. Tanga ka ba? Ba't di mo tinanong? Bago mo tinanim. Dapat bago ka magtatanim, tatanong mo kung ano bunga. Kung may isip ka. Kung wala kang isip, talsak ka ng talsak, talsak ka ng talsak. Pag nagsibunga, di mo alam kung ano ang marapat sa kanila. Hindi ganyan ang gusto ng ama. Ang gusto ng ama, lahat ng gagawin mo, suriin at isipin mo. Upang kung anong mabuti, maging ganti sa'yo. Pagharian kayo. Buhay ba ang ama? Mga minamahal, napakabuti ng ama, napakadakila niya. Totoo, tapat, at marapat siya. Ang tao lamang ang ayaw, maging dapat, maging tapat, maging karapat, dapat. Kung gayon lang ang pag-iisip ng tao, lahat ng taong tagapakinig ng Kristo, tagasunod ng Kristo, tagatotoo ng Ama, aba, masaya sila. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Alalaong baga, kahit na ang balot ay pagdudulot ng bitamina at lakas ng tuhod, pag sumobra, nakatataas din ng iyong presyon, nakatutumba ng katawan. Anong ibig kong ituran? Ang sobra ring bitamina, nakapanlalamba. Ngunit ang sobrang salita ng amang tatanggapin mo at wawari-wariin mo, hindi magdudulot ng panlalata ng katawan mo, kundi magpapasigla ng pananalig pananampalataya mo at magpapalakas pa ng katawan mo. Halaman man, mga palay, pag sumobra ng bomba, ng gamot, nangunguluntoy. Kapag sumobra ng pataba, nanunuyo. Ganyan din ang katawan. Lahat ng sobra ay masama. Kaya kapag sobra ka ng pag-iisip ng masama sa iyong kapwa, wala nang dinulot na mabuti sa iyong kalooban. Kaya araw-araw bugnot ka na lamang. Di ka na makuhang tumawa sa masasarap mong kinakain, magaganda mong kasuotan, mag-aara mong katawan, kundi ang nagpapasigla
ay walang-wala na. Wala nang saya ang buhay kong ganito, ang taglay mo tao. Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo. Tuwirang kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Mga mahal, lagi niyong tatandaan, kung walang ama, walang anak. Kung walang amang makapangyarihan, walang nabuhay na mga anak na sutil at palalo sa kanya. Kaya, ang nagpapakabuti ay hinahanap niya, at ang mabuting gawa ay ginagantimpalaan. Kung papaano nasa niyang magtanim kayo ng magtanim, siya na may hasik ng hasik upang kayo'y pagbungahan ng kanyang mainam at matamis na bunga ang inyong malasa. Sa gayon, tuwiran niyong masasanggit sa pala'y tunay na magulang. Net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ba nga ma? Buhay po ba nga ma? Kumusta ka na? Pag nilayan nyo, bakit nga ba dito kasimple lang ng ginagawa. Mayroong gumaling sa gayong gawain, sa gayong pagtupad at paggawa ng panggagamot. Mayroon namang gumaling sa ibang paraan, sa mga nag-aral, sa mga ginawa ng siyensya, sa mga medisina, para sa science. Bakit po? Ibig bang sabihin kaya hindi dito pinagaling ay hindi yun nanalig, hindi yun nagtiwala? Hindi lahat ng hindi gumaling dito, hindi nanalig at hindi nagtiwala, at hindi naman lahat ng gumaling dito ay nananalig at nagtitiwala. Patuto lamang ng Ama kung saan dako kanya bibigyang katuparan ng kagalingan, ibabahagi niya. Kaya dito, sa doktor man, sa albularyo man, tanging Ama pa rin, huwag niyong kalilimutan. Kapag siyang itinanim niyo sa inyong isip at damdamin, may magagawa siya sa inyong kaparaanan. Kaya naman, anuman ang ginawa niyang paraan sa inyong buhay, pasalamatan niyong walang humpay. At patuloy niyo siyang kilalanin at huwag kaliligtaan, sapagkat patotoo, siya'y buhay na buhay. Mapapalad ang mga nakinabang sa dakong ito, na di lamang pisikal na karamdaman ang kinamtan, kundi maging kaluluwa'y nagsigaling. At ang pananampalataya ay nabuhay. Yan ang kaibahan sa science. Dito, gusto mo, pumarito ka. Kung ayaw mo'y pumayo ka. Subalit, mapalad ka kung natuto ka, anak ng Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Tingnan mo, pati tono na iba, hinahabol-habol, hinahanap-hanap ng organista. O, baguhin natin. Balik natin sa dating K. Alam kong may, yan, nakuha agad na. Magagawa. Sinong makakagawa niyan? Si Apo Conche? Hindi niya kaya yan. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama.
Alam kong diringgin kayo ng Ama, pagkat winika niya, manalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manali o mangkinat tanggapin. Buhay bang Ama? Yamang kayo'y naririto, pagnilayang totoo, mga binigkas at tinuran ko. Bawat araw pagnilayan nyo, buhay na taglay nyo. Masasabi nyo bang totoo? Kung di batid ninyo at nadama ito, ay binuhay ng Ama. Patay ang damo sa parang na walang nagtanim ni nangalagarian. Di bagat katotohanan, Ama ang nagbuhay, nagpalago at nagpakapal niyan. O taong aking mga minamahal, magnilay kayong ganap at magbulay. Kung kilala nyo, Ama'y natanggap nyo, di bagat yan ang totoo. Parte-parte kung paano ang Ama napapatubo niya. Ang damo sa parang ay nabubuhay niya. Magagawa ring gawin sa inyo na mabuhay ang pag-asa at magsipamungang lubos ng galak kayo, o taong aking mga minamahal. Parte-parte, magnilay kayo at magbulay, magtantong tuwiran, malubos na lubusan, pananalig niyong buhay, at huwag mamatay. Mga minamahal, magtanto kayong lubos, magbulay at inyong pagnilayahan. Bakit matatakot na kayo'y matigangan? Dili kaya naman ay maubusan kung Ama sa inyong puso'y naririyan. Sa isip nyo'y huwag nyong kaliligtaan, siyang nagbibigay pagpapalang mainam, sa buhay nyo ay kakamtan. Gawin mo ang mabuti, Ama sa'yo ang gaganti. Pagsumikapan mong tuptin mga aral niya, huwag mong kalilimutan ang mga salita niya, ang nagbibigay sigla ng iyong buhay. O taong aking mga minamahal, liwanag ay nawa sa inyo ay manahan, upang pagbulayan salitang mga mainam, nagbibigay sigla ng iyong isipan, nagbubukas ng inyong
mga pangunawa upang matutunan mabuting buhay. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Ang sabi nga, may mga taong kahit makapinsala ng kapwa nila, kumita lang, walang bale, wala silang pakialam. Paano kaya kapag gumanti na yung Ama sa mga ginagawang kung ilan ang pininsala mong kapwa mo, ganun din ang igaganti sa'yo. Di ba mas masakit? Di ba mas mahirap? Kaya kung lahat lang ng tao ay mapagmalasakit sa kapwa, walang maghahangad ng kumita lang kahit na makasakit ng kapwa, kahit na maminsala ng kapwa, hindi iniisip yung kapinsala ng kapwa. Pagdating ng takda, naku, kawawa. Buhay ba nga, Ma? Masarap na yung kahit pa konti-konting kita sa magandang pinagmulan siya, nakakain ng pamilya, natatawa kang mas maganda kaysa naman dun sa sagana pagkatapos ay masama. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Nawa, patuloy ang panalangin na walang humpay, sapagkat kapag kumilos ang Ama, may magagawa ka ba na anak niya? Buhay po bang Diyos? Napakasarap na siya ang panahanin sa isip at damdamin upang sa gayon bawat araw mayroon kang kakontentuhan, kasiyahan, kapayapaan, patag lamang, tahimik ka. Napakasarap mo nun, diba? Yun ang masarap na buhay. Yung masarap na buhay, kahit kumain ka ng linagang itlog at isang linagang kamatis, ay sarap, no? Kaysa naman doon sa kumain kang apritada, morcon, tapos paghiga mo, pag sinurot ka na ng budhi mo, dumating na yung nervyos mo, nanginginig ka na kahit saan kandaling ospital, wala nang kagalingan. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yan. Kaya minsan may mga may sakit na karami na po kang paano kang gagaling dyan? Talagang budhi na yan Pag ito na ang umiral, budhi na, wala na, talo ka na dyan, hanggang mamatay ka na dyan. Bakit po? Napakalakas. Dito kumukuha ang Ama. Dito, kapag pinairal niya ng budhi mo, hindi ka na matahimik, hindi na ka mapakali, pati isip mo, wala na, tulog kang isip. Nakapikit ka kasi, pero isip mo kung ano-ano iniisip mo. Kumakain kang buto. Bakit? Kasi hindi mo malasan ang kinakain mo. Ano pa? Nakapahinga kang pagod. Kasi nagpapahinga ka, hindi mo maramdaman yung kapahingahan. Pagal ang katawan mo. Kasi isip mo, walang katapusang maandar. Buhay ba nga, Ma? Kaya mga kapatid, napakasarap ng ang Diyos ay isa-isip, sa isip, sa salita, at sa gawa. Pagpalain kayo. May tanong po ba? Wala. Anong oras po tayo bukas? Alas 10. Anong oras po? Ang alis? Mga alagahan, kung gusto sumama, alamin nyo na kung saan kayo makakasakay. Mga Kaps, nasa sa inyo mga Kaps, kung gusto nyo kaming samahan. Mga Kaps, gagawa ng paraan ng Ama pag sa mga gusto, yun po, kasi 2 beses pa lang naman yun na mangyari. Tuwing anibersaryo lang naman po kami nagtutungo doon para suportahan yung ating gawain doon. Napakabuti po ng Diyos. Di sa hinagap ng aking isip ay hindi ko naman po iniisip na magkakaroon ng chapter na ganyan. Kasi nang
ako'y pag-atasan. Ang sabi lang sa akin ay, tumugon ka, anak. Tumupad ka. Constancia, tumupad ka. Yun lang ang sabi po sa akin. Magtatagumpay ka. Eh, takot po ako, ayoko. Tsaka, iniisip ko pa noon, ayoko talaga. Pero, salamat po sa Panginoon. Kung hindi pa na ako sumunod, pagsisisihan ko lubos dahil masarap po maglingkod sa Panginoon. Nawa, kayo po, mithiin po ninyo ang Diyos ay mapaglingkuran. Hindi yung puro na lang ang gusto nyo paglingkuran eh, yung anak nyo, asawa nyo, kapatid nyo. Ano po? Magulang nyo. Eh, ba teka, na-stroke yan ako sa kakaalaga ng apo. Teka lang.